Kabanata 831. Nang makita ang mabilis na pagsulong ng kanyang mga manunood, ang lalaking nakasuot ng suit ay nagligtas ng isang pananibik na sulyap sa puting lobo. Bago kumaska sa kailaliman ng kagubatan ng nyebe. Di asterisk man ito. Maswerte ka dahil mabilis kang tumakbo. Babalatan kita ng buhay kapag nahawakan kita. Nagmura si Kenneth. Samantala, ang lobo ay patuloy na umaangal sa paanan ni Jared. Nagpadala ito kay Jared ng nagsusumamong tingin na parang humihingi ng awa. Sinalubong ni Jared ang tingin ng lobo. At napagtanto niyang nakikiramay siya sa nilalang. Bagaman ang lobo ay isang hayop, maliwanag na nagtataglay ito ng ilang anyo ng katalinuhan ng tao, na nagpapahintulot dito. Maunawaan ang pananalita ng tao at gumawa ng mulat na desisyon. Lumapit si Kenneth kay Jared noon at bumulong. Ang laki ng puting lobo. Ang hayop core nito ay dapat na. Hindi ka pani-pani walang mahalaga. Iniwas niya ang isang talam sa kanyang kamay. Handang ipadala ang nilalang sa dulo nito. Malubhang nasaktan. Ang puting lobo ay walang paraan para ipagtanggol ang sarili. Tulad ng pag-aalinlangan ni Jared tungkol sa pagliligtas sa lobo. Ang humahampas na talam ni Kenneth ay natigil sa paggalaw nito. Hinarang ni Kristoff ang pag-atake ni Kenneth. At nagreklamo siya. Ang puting lobo na ito ay hindi pag-aari mo. Pamilya. Kenneth, naisip mo bang kunin ang Beast Core mismo? Nagalit si Kenneth at sumagot. Ano bang gusto mo, Kristoff? Ang Beast Core ay pag-aari ng sino mang pumatay sa puting lobo muna. Ang puting lobo ay walang pagtatanggol. Kahit sino ay maaaring patayin ito sa isang simpleng saksak. Batay sa iyong pangangatwiran. Ang hayop, Core kung papatayin ko ang puting lobo ngayon. Ni Kristoff ang kanyang espada sa puting lobo habang tinutugon niya ang sinabi ni Kenneth. Kristoff, kasuklam-suklam kang tao. Nagmamadaling itinutok ni Kenneth ang kanyang talam kay Kristoff, na napilitang bawiin ng huli ang kanyang sandata. Ang kanilang mga reinforcements ay nagpalagay ng mga depensibong posisyon sa likod ng dalawang lalaki na tila handang makipaglaban. Naalarma, tumakbo si Colin papunta sa kanila at pinatahimik. Kenneth, Kristoff, stop fighting. Kung magkasugat kayong dalawa, ang iyong sarili sa isang lobo. Hinding-hindi tayo makakaalis sa islang ito. Hindi tayo pababayaan ng demonic cultivator na iyon. Ang Hope, alinman. Ang pagbanggit niya sa demonic cultivator ay gumawa ng trick. Mabilis na dinala ni Kenneth at Kristoff ang kanilang laban sa isang. Matapos makipagpalitan ng suntok. Kung tunay na nakipag-away ang kanilang mga pamilya. Ang magkabilang panig ay magdaranas ng hindi kinakailangang pinsala at pagkamatay. Na mag-iiwan ng A. Gininto ang pagkakataon para sa demonic cultivator na sumakay at nakawin ang gantimpala. Napabuntong hininga si Kenneth. Hindi ako natatakot sa iyo, Kristoff. Ayokong kunin ang demonic cultivator na iyon. Samantalahin ang ating pagkagambala at makuha ang Beast Core. Itutuloy natin ang laban natin kapag umalis na tayo sa Dragon Isla. Ang kasiyahan ko. Dumating mariing pagsang-ayon ni Kristoff. Dagdag pa ni Colin. Kenneth, Kristoff, marami pang hayop sa islang ito. Hindi na kailangang makipag-away. Sa ibabaw ng puting lobo, maaari naming palaging hatiin ang Beast Core ng pantay-pantay. Alam mo ba, ibibigay ko pa ang bahagi ko. Bilang isang mabuting kalooban, sina Kenneth at Kristoff at napatango. Mabuti, sa sandaling iyon. Humakbang si Sylvester at nagsalita. Mr. Carroll, Mr. Chalves, dumating ang pamilya Cooper. Bago kayong lahat, hindi ba tayo karapat-dapat din ng bahagi? Inilabas ni Kenneth ang kanyang nakakulong na galit kay Sylvester at umungol. Get lost. Ang mga Cooper ay si *T. Hindi mo, nararapat na makibahagi sa amin. Binalot ng kahihiyan si Sylvester matapos siyang pagsabihan ng isang binatang tulad ni Kenneth. Gayunpaman, siya, maaari lamang pigilan ang kanyang sama ng loob at galit. Kahit na may mga reinforcements. Masyadong mahina si Sylvester. Talunin ang mga miyembro ng Thunderstorm Sect. Kung nakipag-away siya kay Kenneth, si Colin Zer ng Shadow Estate at maging si Kristoff ng pamilya Chalves.
Maaaring sumali sa laban at lumala ang pagkakataon ni Sylvester. Ang mga Cooper ay halos hindi nagkaroon ng pagkakataon sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng tatlong pamilya. Napabuntong hininga si Sylvester. Fine. Aalis na kami. Inakay niya ang kanyang mga tauhan na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang nakakahiyang pag-urong ni Sylvester ay nagreklamo si Sean. Sylvester, masyadong agresibo ang mga taong iyon. Na ito, hindi tayo makakakuha ng anumang kapaki-pakinabang mula sa islang ito. Hindi natin maipaghiganti si Xander. Mabuti, si Sylvester ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay nababalot ng nakamamatay na galit. Nagtagal ang katahimikan ng ilang minuto bago siya sumirit. Hanapin natin ang demonic cultivator na iyon. Kung tayo, hindi natin kailangang matakot sa mga kabataang iyon. Napansin din ni Sylvester kanina na ang demonic cultivator ay isang martial arts grandmaster. Walang alinlangang nagsinungaling si cultivator ngayong nalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Kung masusubaybayan natin siya at magmungkahi ng isang alyansa, sina Kenneth at Christoph ay hindi magkatugma para sa kapangyarihan ng dalawang martial arts grandmasters. Madali natin silang maibaba kahit na sumali ang pamilya Zer sa away. Nauutol na sabi ni Sean. Sylvester, why nag-iisip kang magtrabaho sa demonic cultivator na iyon? Kung may lumabas na balita tungkol sa pakikipagtulungan ng pamilya Cooper sa demonic cultivators, masusumpa sila, para sa mga susunod na henerasyon. Ang islang ito ay ganap na nasa ilalim ng radar. Walang makakaalam sa ginawa namin. Sa anumang kaso, maaari naming makuha. Tanggalin mo siya pagkatapos ng partnership natin. Iginuhit ni Sylvester ang kanyang daliri sa lalamunan na ito. Isang nakamamatay na kislap sa kanyang lalamunan. Mata, sa kabilang banda, nagkasundo sina Kenneth at Christoph. Kinuha nila ang kanilang mga armas at nilapitan ng puting lobo. Balak itong patayin. Itinaas nila ang kanilang mga sandata nang pigilan sila ni Jared at nagtanong. Mga Ginoo, maaari ba ninyong iwan ang lobo? Sa akin. Gusto mo rin ng bahagi ng Beast Core? Gulat na tanong ni Kenneth. Umiling si Jared. Sumagot si Jared. Ayoko ng Beast Core. Naaawa ako sa lobo. At gusto kong iligtas ang buhay nito. Nagdulot ng hindi makapaniwalang tawa kina Kenneth at Christoph. Ngumisi si Kenneth. Sino ka sa tingin mo? Isang makalangit na tagapagligtas. Ang puting lobo na ito ay walang iba kundi isang hayop. Bakit ka naaawa dito? Nakaramdam ako ng nakamamatay na aura mula sa iyo. Kaya sigurado akong nakapatay ka ng kapwa lalaki. Ang nakaraan. Bakit ka nakikiramay sa isang lobo kung kaya mo ring pumatay ng kapwa-tao? Ang ilang mga tao ay maaaring mas mahina kaysa sa isang lobo. Basta't mangako kayong dalawa na hindi kayo papatayin. Kaya ko kayong ibigay. May kapalit, hindi nais ni Jared na lutisin ang kanilang sitwasyon sa pamamagitan ng pisikal na away. Ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay naglagay sa kanya sa isang disbentaha laban sa pinagsamang puwersa ng dalawang pamilya. Parehong ang mga pamilyang Carroll at Chalmers ay may martial arts grandmaster bawat isa sa kanilang grupo ng mga lalaki. At si Christoph mismo ay isang top-level senior grandmaster. Hindi garantisado ang posibilidad ni Jared na manalo sa laban. Bukod dito, mas interesado si Jared sa pagtitipid ng kanyang enerhiya upang hanapin ang draconic essence sa halip ng pakikipaglaban. Ano ang ipinapanukala mong palitan? Tanong ni Christoph. Napukaw ang kanyang interes. Pinag-isipang mabuti ni Jared ang tanong niya. Alam niyang ang parehong lalaki ay nagmula sa mayayamang pamilya. At karaniwan, ang mga bagay ay halos hindi makapukaw ng kanilang interes. Bilang resulta, nag-alok si Jared. Paano ang dalawang detoxification pills? Ipagpapalit ko ang dalawa sa mga bagay na iyon para sa lobo na ito. Detoxification pill. Parehong natigilan sina Kenneth at Christoph. Nanlaki ang kanilang mga mata sa magkatulad na pagkagulat. Ang mga detoxification na table tasks ay kinakailangan para sa sinumang martial artist na naghahangad na makapasok sa makalangit na kaharian. Hindi lahat, maaaring pumasok sa mahiwagang lokasyong ito.
Ni ang sinumang martial artist ay maaaring magsimulang magsanay ng espiritual na enerhiya. Paglilinang. Ang detoxification pill ay muling buuin ang katawan ng isang tao, na nagbukas ng posibilidad na makadama ng espiritual na enerhiya. Kung ang isang matagumpay na pinaghihinala ang espiritual na enerhiya, ang isa ay maaaring magsimulang magsanay ng mga pamamaraan ng paglilinang upang sumipsip espiritual na enerhiya sa katawan ng isang tao. Ito ang pinakamahalagang hakbang para sa sinumang martial artist na simulan ang paglilinang ng espiritual na enerhiya. Ang paglikha ng mga detoxification na table task ay hindi mahirap. Ngunit mayroong mas kaunti at mas kaunting mga alchemy masters sa paligid. Pabayaan ng mga taong marunong gumawa ng mahalagang mga table task. Tinitingnan ng bawat mayamang pamilya ang mga tabletang ito bilang isang pangangailangan na nagiging sanhi ng demand na lumampas sa supply. Na ginawa ang tableta sa isang napakahalagang kalakal. Christoph K. Jared, do you really have the detoxification pill? Ipakita ito sa amin. Kung ito ang tunay, deal. Maaari naming hayaan kang magkaroon ng puting lobo. Time na sumagot si Jared. Wala akong mga tableta ngayon. Ngunit ginagarantiya ko na ibibigay ko ito sa iyo kapag tayo ay bumalik. Ginagago mo ba kami ngayon? Galit na galit si Kenneth. Itinutok ang kanyang talam kay Jared. Si Renee, na nakatayo sa likuran ni Jared, ay nasaksihan ang pag-atake ni Kenneth at sumugod siya upang harangan siya. Sa tatlong babae, si Renee lang ang malakas na tumulong kay Jared sa pakikipaglaban kay Kenneth at Christoph. Agad na tumalon si Colin sa harapan ni Renee matapos mapansin ang pagtatangka nitong ipagtanggol si Jared. Nakiusap si Colin. Huwag kang padalos-dalos. Kenneth, bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa sarili niya? Samantala, nangako si Jared. Pangako, ibibigay ko sa iyo ang mga detoxification pills kapag nakabalik na tayo. Meron ka, aking salita. Ako ang Lord of Medicine God Sect. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Ang Lord of Medicine God Sect. Natigilan sila. Hindi makapaniwala na ang isang kasing bata ni Jared ay maaaring mag-assume ng gayong prestihiyosong posisyon. Si Kenneth ang unang nagpahayag ng kanyang hindi paniniwala. Hindi ka man lang ba makapagsabi ng kapani-paniwalang kasinungalingan? Alam ko ang lahat tungkol sa sekta ng Diyos ng Medisina. Paano magiging pinuno ang isang kaedad mo? Sigurado akong ang iyong mga kasinungalingan ay gagana lamang sa mga 3 taong gulang. Hindi magsisinungaling si Jared kahit kanino. Lagi niyang tinutupad ang kanyang mga pangako. Napabalikwa si Renee. Nanlilisik ang tingin. Kenneth for good measure. Iniligtas ni Jared ang buhay ni Renee. At hindi niya kayang tumayo at panoorin ang isang tao na sinisiraan ang kanyang pagkatao. Ang galit ni Renee ang nagtulak kay Colin na kumilos. Ipinagtanggol niya si Jared sa pagsasabing, si Jared ay hindi mukhang manloloko. Kenneth, bakit hindi mo siya pinagkakatiwalaan minsan? Hayaan ang Shadow Estate na maging tagagarantiya ng deal na ito. Kung si Jared, nabigo ang paggawa ng mga table task pagkatapos ng aming pagbabalik. Ako mismo ang kukuha sa iyo ng 2 tableta. Colin. Nabulag ka sa mga panlilinlang ng babae. Bakit bigla kang naging chummy para tawagan siya sa una niya? Pangalan. Kilala mo pa ba kung sino siya? May tiwala ka bang maging guarantor niya? Wala si Kenneth. Alam kong matatawa o maiiyak sa inasal ni Colin. Patuloy na nagmamakaawa si Colin. Hindi iyon ang punto. Kenneth, isa lang itong puting lobo. Sigurado akong beastcore nito. Hindi ba iyon mahalaga? At dapat ay marami pang mga hayop na ito sa isla. Hindi ka ba maawa? Ito. Maya-maya'y napabuntong hininga si Kenneth at nagpaubaya. Sige, magtitiwala ako sa taong ito para sa iyong kapakanan. Pero I swear, hindi ko gagawin. Patawarin mo siya kung hindi niya tayo binibigyan ng detoxification pills pagbalik natin. Salamat, Kenneth. Naaliw. Lumingon si Colin kay Christoph at nagtanong. Ano ka naman, Christoph? Dahil pumayag si Kenneth, wala na akong masasabi. Sinubukan ni Christoph si Colin ng isang mapait na ngiti kanina.
Continuing. Ngunit sinasabi ko sa iyo, Colin, huwag kang mabulag sa pag-ibig. Pupunta ka sa lupain ang iyong sarili. Gulo. Alam ko, Christoph, magiging malinaw ang isip ko tungkol dito. Salamat. Ang sagot ni Colin. Inakay ni na Kenneth at Christoph ang kanilang mga tauhan. At nilinggan ni Colin si Jared. Sa iyo na ang puting lobo. Jared. Si Colin ay isang extrovert. At wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa pagtawag kay Jared sa kanyang unang pangalan. Parang Rene. Gayunpaman, ang kanyang pag-uugali kanina ay nag-iwan ng magandang impresyon kay Jared. Si Colin ay may pilak na dila at tila walang pakialam. Ngunit wala siyang masamang hangarin. Salamat. Ipinarating ni Jared ang kanyang pasasalamat kay Colin. Sumimangot si Colin. Hindi na kailangan ng ganoong katuwaan. Jared, nakikita ka ni Rene bilang isang nakatatandang kapatid. At ako, gagawin din iyon. Napasulyap siya sa direksyon ni Rene habang sinasabi ito. Dahilan para mamula si Rene sa kahihiyan at umiwas ng tingin. Nina Josephine at Lisbeth ang ekspresyon ni Rene at agad nilang nalaman na ang walang karanasan na dalaga. Natulala sa panliligaw ni Colin. Sa totoo lang, hindi nila malalaman kung ano ang gagawin kung may sumusubok na manligaw sa kanila na kasing katatag ni Colin. Ginagawa kay Rene. Dahan daw ang tumingkayad si Jared at inabot ang kamay para himasin ang nangangitim na tiyan ng puting lobo. Siya, inilipat ang ilang espiritual na enerhiya sa puting lobo at pinatalsik ang lahat ng nakamamatay na layunin sa katawan nito. Sa sandaling iyon, parang alam ng puting lobo na sinusubukan itong pagalingin ni Jared. Kaya naman, nanatili itong tahimik at hinayaan. Pinunasan ni Jared ang kanyang kamay sa buong katawan nito. Hindi nagtagal at bumalik ang tiyan ng puting lobo sa maputi nitong nyebe. Pagkatapos, nagsimula itong tumayo. Back up ulit, pinagpag nito ang nyebe sa katawan at buong pasasalamat na tinitigan si Jared. Pagkatapos ay itinaas ng puting lobo ang ulo at napaungol na parang nagpapasalamat kay Jared. Lahat tama. Ngayong gumaling ka na. Umalis ka na. Siguraduhin mong hindi ka na mabatik ulit. Sabi ni Jared. Habang tinatapik-tapik niya ang ulo ng puting lobo. Sa gulat ng lahat, ang puting lobo ay umungol at sinimulang ipahid ang ulo nito sa mga binti ni Jared. Gusto mong manatili? Tumingin si Jared sa puting lobo at mahinang nagtanong. Tumango ang puting lobo bilang tugon. Mukhang naiintindihan ng puting lobo ang sinasabi mo. Excited na bulalas ni Lisbeth nang siya. Napansin kung paano naunawaan ng puting lobo ang mga salita ni Jared. Bagaman ito ay palakaibigan, napakalaki nito na madali pa rin itong makagat ng ulo ng isang tao. Natahimik si Josephine. Natakot sa puting lobo, kahit na hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng karahasan. Nang marinig iyon, ang puting lobo ay agad na humilata sa lupa at dahan-dahang naglakad patungo. Josephine, parang aso sa bahay. Patuloy nitong hinihimas ang ulo sa guya ni Josephine. Noong una, natakot si Josephine. Gayunpaman, iniabot niya ang kanyang kamay upang tapikin ang puting lobo pagkatapos makita kung gaano ito kamo at palakaibigan. Napakakinis ng balahibo nito sa pagpindot. At naramdaman pa niya ang pag-akyat nito. Init sa katawan nito, habang nahawakan niya ang puting lobo. Mas nagustuhan niya ito. Sa huli, nakaramdam siya ng init at malabo nang siya at mahigpit na isinandal ang mukha sa katawan nito. Ang puting lobo pagkatapos ay mahinang bumulong at marahang hinihima si Josephine gamit ang ulo nito. Josephine, agad kung ano ang gusto nito. Dahan-dahang ibinuka ni Josephine ang kanyang mga paa at sumampa sa ibabaw ng puting lobo. Tumayo ang puting lobo at nagsimulang tumakbo sa snow kasama si Josephine sa likod nito. Napakapit ng mahigpit si Josephine sa puting lobo habang patuloy na umiihip ang hangin sa kanyang mukha. Nag-cheer siya, tuwang-tuwa habang nakasakay sa puting lobo. Lisbeth at Rene nang makita kung gaano kasaya si Josephine. Paakay din ako. Sigaw ni Lisbeth at Rene. Hindi nagtagal. Nagsalitan sina Lisbeth at Rene na sumakay sa puting lobo. Hindi napigilan ni Jared na matawa nang makita iyon. Masyadong tuso ang puting lobo.
Ginagawang gusto ito ng mga babae. Para manatili ito sa amin. Parang alam nitong mga babae ang may hawak dito. Pagkatapos ng ilang round ng lobo, bumalik ang mga babae kasama ang puting lobo. Nang makita ni Josephine si Jared. Siya, mabilis, 1/3. Na sinabi, Jared, iniingatan namin itong puting lobo. Hindi mo ito maitaboy. Oo, hindi mo maipapadala. Kung hindi, aalis tayong tatlo kasama ang puting lobo. Lisbeth, idinagdag. Itago mo ang puting lobo. Jared, napaka-friendly. Pakiusap ni Rene. Bilang tugon. Tumingin lang si Jared sa kanilang tatlo nang walang magawa. Well, paano ako makakapagsabi ng hindi ngayon? Pagkatapos ay sinulyapan ni Jared ang puting lobo at nakita niya ang kasiyahan sa mga mata nito. Tiyak na alam nito kung ano. Nito, sige, kung ganoon, nananatili ang puting lobo. Tumango si Jared. Ang tatlong babae ay nasa buwan. Sa paligid ng puting lobo. Hindi tayo magsasawa sa paglalakbay. Hindi na, tsaka nakakasakay pa tayo kapag napagod. Gaano kay ganhawa iyon? Pagkatapos ay sinundan ni Colin at ng kanyang mga tauhan si Jared at ang iba pa patungo sa Dragon Island. Tinatago ni Jared si Mama kapag siya. Napansin ni Rene na tumigil sa paghabol kay Colin pagkatapos noon. Samantala, ang lalaking nakasuot ng suit ay lubos na inis matapos mawala ang Beast Core at mapalibutan ng sina Kenneth at Kristoff. Nasa bingit na ako ng breakthrough. Kung makakakuha ako ng higit pang mga Beast Core, ako, maaaring makamit ang 4th level martial arts Grandmaster. Kung ako ay mapalad na makuha ang aking mga kamay sa maalamat na Draconic Essence, baka maabot ko pa ang pinakamataas na antas ng martial arts Grandmaster. Sa isiping iyon, agad na napuno ng pananabik ang mga mata ng lalaki. Parang damanak lahat, ang mga magsasaka ay labis na nahuhumaling sa kapangyarihan dahil pagkatapos ng lahat, sila ay bumaling sa itim na mahika upang palakasin kanilang sarili. Tumili. Sa sandaling iyon, biglang tumakbo ang isang daga ng nyebe sa lalaking nakasuot. Mabilis niyang itinaas ang kamay at humarap sa kanya. Palad patungo sa daga at binaril ang isang alon ng nakamamatay na layunin dito. Matapos patayin ang daga sa kanyang nakamamatay na layunin, hinawakan ng lalaki ang Snow Rat at hinigpitan ang pagkakahawak nito. Basag. Kaya lang, pinunit niya ang Snow Rat. Hindi siya natarante nang tumalsik lahat ang dugo ng daga ng nyebe sa kanyang suit sa proseso. Pagkatapos, lumabas mula sa utak ng Snow Rat ang isang kasing laki ng hinlalaki at malinaw na kristal na Beast Core. Sinong mag-aakala na kahit isang maliit na daga ng nyebe ay may Beast Core? Parang Dragon Island. Medyo hindi kapani-pani walang lugar. Pagkatapos ng lahat, pinulot ng lalaki ang Beast Core sa pagtataka. Sa sandaling malapit na ang lalaki sa Keep the Beast Core, nakita niya si Sylvester na naglalakad palapit sa kanya na may dalang A. Grupo ng mga lalaki. Kumunat ang noo ng lalaking nakasuot bago inilagay ang Beast Core sa kanyang bibig. Pagkatapos ay tumayo siya sa isang palaban na tindig habang nakatingin kay Sylvester ng may pag-iingat. Tumahimik ka, binata. Pumunta kami ng may intensyong kapayapaan. Paano ka namin haharapin? Mabilis na nasambit ni Sylvester. Nang makita niya ang lalaking naghahanda para sa isang laban, pinalaki ng lalaking nakasuot ang mga taong maingat na lumalapit sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niya. Sila ng pamilya Cooper. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ng lalaki nang hindi sinasabi kay Sylvester kung sino siya. Binata, sigurado akong kilala mo ang Thunderstorm Sect. Ang pamilyang Chalvez, at ang mga tao mula sa Shadow Estate, ay nagsanib puwersa. Pinipigilan nila ang iba na makakuha ng anumang mapagkukunan sa Dragon Island. Bukod sa, nilabi nilang ang pamilyang Cooper noong pinagsaluhan nila ang puting lobo sa kanilang sarili. Kaya naman, naming makipagsanib puwersa sa iyo. Kung hindi tayo tatayo laban sa kanila, ni isa sa atin ay walang mapapala. Sa labas nito, at saka, nasa panganib ang buhay mo. Sabi ni Sylvester nang hindi nagpapatalo. Nagulat ang lalaking nakasuot bago maingat na nagtanong.
Sigurado ka bang gusto mong makipagsanib puwersa sa? Ako. Isa akong demonic cultivator. Sa katunayan, hahamakin ng martial arts world ang sino mang may kinalaman sa demonic. Mga magsasaka, bakit hindi? Sino ang makakaalam tungkol sa ating alyansa sa liblib na Dragon Island na ito? Ang kailangan lang nating gawin ay nahati at pinutol ang mga relasyon pagkatapos makaalis sa islang ito. Casual na sabi ni Sylvester. Kumunat ang noo ng lalaking nakasut at nag-isip saglit bago tumango. Sige, magtatrabaho ako sa iyo. Ang galing. Ngayon, hindi na natin kailangang matakot sa tatlong pamilyang iyon. Tumawa si Sylvester. Malakas. Pagkatapos ay ibinigay ng lalaking nakasut ang kalahati ng Snorat kay Sylvester. Ito ay masustansya at ito ay makapagpapaganda sa iyong enerhiya. Hindi pwedeng 3 araw na lang tayong hindi kumain sa Dragon Island. Dahil doon, nagsimulang kumagat ang lalaking nakasut sa Snorat. Parang wala siyang pakialam kahit kaunti. Bagamat siya, may dugo sa buong bibig. Nang makita iyon, halos masuka si Sean sa kanyang bibig dahil hindi pa siya nakakain ng ganoon. Ngumiti si Sylvester sa lalaking nakasut at nagsimulang magpakasawa din sa Snorat. Habang ginagawa iyon, sumilay sa mga mata ni Sylvester ang kasiyahan dahil ginagamit lang niya ang lalaki. Sa isang suit, kapag nakalabas na tayo sa islang ito, aalisin na kita bago pa malaman ng sino man ang Cooper. Nakipagsanib puwersa ang pamilya sa isang demonic cultivator. Kung nalaman ito ng mga matatanda ng pamilya Cooper, patay ako. Bagamat malakas ang lalaking nakasut, napakabata pa niya para matanto ang masamang bahagi ng tao. Kalikasan. Pagkatapos niyang kainin ang Snorat, nagpatuloy sa paglalakad ang lalaking nakasut. Sylvester at ang iba pa, sumunod na malapit sa likod. Dahil nagsanib puwersa na sila, hindi masyadong nag-iingat ang lalaking nakasut sa pamilya Cooper ngayon, maliban kay Sylvester, na isang martial arts grandmaster. Ang iba pang mga Cooper ay mga senior grandmasters lang. Walang sino man sa kanila ang may kakayahang ibaba ako. Habang naglalakbay, ang lalaking nakasuot ng suit ay patuloy na huminto sa kanyang paglalakad habang siya ay naglalakad. Besides, iningatan niya, nakasimangot na parang ang daming iniisip. Sylvester, anong ginagawa ng lalaking iyon? Bakit parang naghihinala siya? Paglalaruan ba niya kami ngayon na tayo sa kanya? Kung iyon ang kaso, kailangan nating umalis na walang dala. Pagmamaktol ni Sean, habang nakatitig sa lalaking nakasut, ikinaway ni Sylvester ang kanyang kamay bilang pagpapaalis at nakipagtalo. Wala kang alam. Sa katunayan, maaari tayong maging sa isang gamutin. Alam ni Sylvester na ang lalaking nakasut ay hinahabol ang maalamat na dragon. Kung mahahanap natin ang dragon, kung gayon, magiging atin ang draconic essence. Kung gayon, ang paglalakbay na ito ay magiging mabunga. Karamihan sa mga tao sa Dragon Island ay talagang naghahanap ng mga beast core at herbs sa halip na draconic. Kakanyahan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang gawa-gawa lamang. Ibibilang ng isang tao ang kanyang sarili na napakaswerte kahit na makabangga ng isang dragon. Habang nag-uusap sina Sylvester at Sean, ang lalaking nakasut ay naglabas ng isang bagay na parang compass mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay bumulong siya ng isang bagay at inilagay ang compass na may nakamamatay na layunin. Pagkatapos nito, nagsimulang umikot ang karayom sa compass bago unti-unting huminto. Sa sandaling tumigil ang pag-ikot ng karayom, nagbuga ang compass ng ulap ng itim na usok patungo sa direksyon. Nakaturo ang karayom. Halos agad-agad. Nawala ang usok. Nang makita iyon ng lalaking nakasut, ngumisi siya at tumakbo sa partikular na direksyon. Nang makita iyon, ikinaway ni Sylvester ang kanyang kamay at inutusan ang iba. Sumunod tayo sa kanya. Samantala, sina Jared, Josephine, at ang iba pa ay tumutukoy sa isang mapa habang patungo sa lokasyon kung saan maaari nilang mahanap ang Ice Dragon. Dahil kasama nila ang puting lobo, hindi man lang nainip ang 3 babae. Nang mapagod sila mula sa naglalakad, sasakay lang sila sa puting lobo.
Marahil dahil sa baho ng puting lobo. Hindi nila ginawa makatagpo ng anumang wildlife sa kanilang paglalakbay. Rene, nilalamig ka ba? Ibibigay ko sa'yo ang damit ko. Rene, gutom ka na ba? Nagdala ng chocolates ang mga subordinate ko. Maaari nilang palitan ang iyong enerhiya. Sa daan, si Josephine at Lisbeth ay punong-puno ng inggit dahil napakamalasakit ni Colin kay Rene. Colin, gusto ko ring magkaroon ng mga tsokolate. Hindi ka ba makikipag-share sa amin? Tanong ni Lisbeth, pabiro. Sa katunayan, patuloy lang na kinukulit ni na Josephine at Lisbeth si Colin habang nasa biyahe. Bilang tugon, kinuha ni Colin ang pagkakataon na mantikilya silang dalawa. Kung magustuhan ako ni na Josephine at Lisbeth, mas madali para sa akin. Para mahulog sa akin si Rene. Siyempre, Lisbeth, makakakuha ka rin. Pagkatapos ay inutusan ni Colin ang kanyang mga nasasakupan na ipamahagi. Ang mga tsokolate. Alam ni Colin na magiging matigas ang Dragon Island. Kaya naman pinadalhan niya ng marami ang kanyang mga subordinate. Merienda upang mapanatiling masaya sina Josephine at Lisbeth. Pagkatapos maglakbay ng medyo malayo, mas lumamig, at karamihan sa kanila ay nanginginig sa puntong iyon. Kung nila, magsusuot sila ng mas makapal na damit. Si Josephine at ang mga babae ay mahigpit na niyakap ang puting lobo upang panatilihing mainit ang kanilang sarili. Colin, sa kabilang banda, nanlamig hanggang sa buto kahit na naglagay ng dagdag na ilang piraso ng kanyang mga nasasakupan. Mga damit, ilang sandali pagkatapos noon, nagsimulang maglakad ng mas mabilis si Jared nang may naramdaman ang kanyang espiritual na pakiramdam. Ang iba, binilisan din nila ang takbo para makasabay sa kanya. Matapos tumakbo ng malayo, narating nila ang isang kalmado at malalim na lawa na umaabot ng mahigit 2 hanggang 3,000 metro kwadrado. Ang mga sinag ng sikat ng araw ay naaninag sa ibabaw ng lawa. Napakadilim ng tubig na parang kontaminado ng husto. Kasabay nito ay naglalabas din ito. Mga alon ng nagyelo na enerhiya. Paanong hindi nagyelo ang lawa? Kahit na ang lamig ng panahon na ito. Curious na sambit ni Lisbeth habang nakatitig sa madilim na lawa. Tingnan mo, may tao sa pond. Gulat na sigaw ni Rene. Si Jared at ang iba ay agad na lumingon sa gitna ng lawa at nakakita ng isang malaking nakaumbok na bato. Ang bato ay mga 4 hanggang 5 metro kwadrado ang laki. Sa ibabaw ng bato, may anino ng lalaking nakaupo na naka-cross legs. Hindi ba iyan ang demonic cultivator? Anong ginagawa niya dito? Baka may dragon talaga dito. Nakilala ni Colin ang lalaki at naguguluhan ang boses. Sa katunayan, nakaupo sa bato ang lalaking nakasuot. Sa sandaling iyon, nakita ang mga alon ng itim na ambon. Mula sa ibabaw ng lawa, sinisipsip ng lalaki ang itim na ambon sa kanyang katawan. Laking gulat ni Colin dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay. Bakit ganyan ang itsura? Demonyo. Si Jared naman. Hindi niya maiwasang magkunot ng noo. Parang naghihinala si demonic cultivator na si Ice. Nandito rin ang dragon sa pond na ito. Kaya naman inaabsorb niya ang lahat ng frosty energy para akitin si Ice Dragon. Labas. Habang sinisipsip ng lalaking nakasuot ang nagyelo na enerhiya sa lawa. Nagsimulang lumitaw ang mga alon sa tubig. Dating kalmado na ibabaw. Sa loob ng ilang segundo, humahampas ang mga alon sa batong kinauupuan ng lalaki. Para bang ang lawa ay nagpapakita ng kawalang kasiyahan. Sa kabila ng mga pangyayari, ang lalaking nakasuot ay hindi nataranta. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nanatiling nakaupo. Kumapal ang itim na ambon na nakapaligid sa kanyang katawan. Habang nangyayari ang lahat, si Sylvester at ang iba pang pamilyang Cooper ay nagtatago sa likod ng isang bato. Malapit, nanatili silang nakatago, kahit na nakita na nila si Jared at ang iba pa nang dumating sila. Sa pagkakataong iyon, wala sina Kenneth o Christoph kay Jared. Sa katunayan, ang mga tao lamang mula sa shadow ng estate, kaya naman, kumpiyansa si Sylvester na papatayin si Jared kung sisilike siya. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Ang prioridad ngayon ay akitin ang Ice Dragon at kunin ang Draconic Essence nito.
Kung maghihiganti ako at lalabanan ko si Jared. Ngayon, kailangan kong maubos ang martial energy ko. Masyado na akong mahina sa oras na magpakita talaga si Ice Dragon. Pataas. Pinili ni Sylvester na maghintay at tingnan kung ano ang susunod na mangyayari. Biglang, isang malakas na dagandong ng isang dragon ang narinig mula sa ilalim ng lawa. Ang sumunod na nangyari ay parang nagsimulang kumulo ang tubig sa pond. Nang marinig ng lalaking nakasuot ang dagandong ng dragon, iminulat niya ang kanyang mga mata at dahan-daang tumayo. Nang bumangon siya, isang malaking alon ang tumaas mula sa ibabaw ng lawa. Kaagad, isang solemna na ekspresyon bumungad sa mukha ng lalaki. Whoosh! Pagkatapos ng malakas na tunog ng tilamsik, lumitaw ang ulo ng dragon mula sa ibabaw ng lawa. At ito ay gumagawa nito patungo sa lalaking nakasuot na nakabuka ang bibig. Napasinghap ang lahat sa gulat nang makita iyon. Maging si Jared ay hindi napigil ang mapalaki ang mga mata. Pagkataranta dahil hindi niya akalaing may dragon talaga doon. Samantalang ang lalaki, napakunot ang noo niya at biglang natapakan ang paa sa bato. With that, tumalon siya ng kasing taas. Ilang 10 talampakan mula sa lupa upang maiwasan ang pag-atake ng Ice Dragon. Gayunpaman, ang Ice Dragon ay tila hindi niya pakakawalan ang lalaki. Tumalon ito palabas ng tubig at hinabol ang lalaking nakabuka ang bibig. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita ng lahat kung ano talaga ang hitsura ng Ice Dragon. Ang katawan nito ay binubuo ng translucent ice cubes, at ito ay 60 metro ang haba. May kumikinang sa ulo nito. Siguro, ang draconic essence, matapos makita kung ano ang hitsura ng dragon. Alam ni Jared na hindi ito tunay na dragon. Hindi yan totoong dragon. Sa halip, ito ay isang bagay na nilikha ng ilang uri ng arcane array o espiritual na tool. Parang paano ako makakagawa? Mga bolang apoy gamit ang Dragon Slayer Sword sa pamamagitan ng paggamit ng aking espiritual na enerhiya. Ilusyon ang lahat ng iyon. Malinaw. Ang Ice Dragon ay hindi isang tunay na dragon dahil ito ay binubuo ng mga block ng yelo sa loob ng ulo nito. Gayunpaman, ang kumikinang na pulang bagay ay kasing totoo nito. Ito ay ang draconic essence. At maaaring ito ang bagay na kumokontrol sa Ice Dragon. Mataman na tinitigan ni Jared si Ice Dragon habang hinahabol nito ang lalaking nakasuot. Habang ang lalaki ay umabot sa taas na 10 talampakan mula sa lupa. Tila naabot na niya ang kanyang limitasyon. Tama. Pagkatapos, nagsimula siyang bumagsak pabalik sa lupa at patungo sa mga panga ni Ice Dragon. Namutla ang kanyang ekspresyon sa harap ng panganib. Sa isang pitik ng kanyang kamay, lumitaw ang isang nagyelo na espadang letigo sa kanyang palad. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at itinutok ang kanyang letigo na espada sa ulo ng dragon habang siya ay nahuhulog. Pababa. Gosh! Nang makita ni Ice Dragon ang lalaki na sinusubukang maglunsad ng pag-atake, bigla itong nagluwa ng maitim na likido. Ang likido ay mula sa pond mismo. Pagkatapos noon, biglang lumamig ang hangin sa pinangyarihan. Bagamat nakatutok sa kanya ang maitim na likido, hindi nagpatinag ang lalaking nakasuot. Sa halip, nag-flash pa siya, ngumiti. Nahulog siya sa likido at iniunat ang kanyang braso para itutok ang kanyang espada sa ulo ni Ice Dragon. Ito, halatang tinutumbok niya ang draconic essence. Flang! Lumipad ang mga sparks nang marinig ang sagupaan sa pagitan ng mga metal. Hindi lang hindi nasaktan ang Ice Dragon, kundi ang epekto ng sagupaan ay nag-iwan sa lalaking nakasuot na parang manhid ang buong katawan. Pagkatapos ay ginamit ng lalaki ang momentum mula sa sagupaan upang ilunsad muli ang sarili sa ere. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, naging solemna ang kanyang ekspresyon. Masyadong malakas ang katawan ni Ice Dragon. At, walang paraan na masasaktan ko ito. Madali nitong gumaling ang sarili kahit na nataman ako ng suntok sa ulo nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay binubuo ng mga block ng yelo. Sa katunayan, ang yelo sa Ice Dragon ay magyayelo muli sa napakalamig na kapaligiran. Dahil pagod na ang lalaking nakasuot, hindi nagtagal at bumagsak ito pabalik sa lupa. Muli,
Habang siya ay nahuhulog, binalak niyang maglunsad ng isa pang katulad na pag-atake. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi na siya niluwa ni Ice Dragon ang maitim na likido. Sa halip, bigla itong namilipit, katawan at ibinaon ang buntot nito sa kanya. Mabilis na bumagal ang buntot ni Ice Dragon patungo sa lalaki na ikinatakot niya nang makita niya iyon. Simula nung naging siya, sa kalagitnaan ng hangin at hindi makaiwas, wala siyang pagpipilian kundi itaas ang kanyang espada upang harangan ang buntot ni Ice Dragon. Pumalakpak, matapos tumunog ang isang mahinang kalabog. Lumipad pa atras ang lalaking nakasut at bumagsak sa dalampasigan. Ang sa lalaki, ang mukha sa pagniwi ng sakit habang sinusubukang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para makatayo muli. Lahat, pati sina Jared at Sylvester, ay hinihingal nang makita iyon. Inilabas lang ba ng Ice Dragon ang lalaking nakasut na may indayog ang buntot? Ang lalaki ay isang martial arts grandmaster. Parang ang dragon, napakalakas, habang nakatingin sa Ice Dragon. Inabot ni Jared ang kanyang kamay para ipakita ang Dragon Slayer Sword. Kailangan kong gawin ang lahat. Maaari at tumapak ng mahina. Nabalisa si Sean nang makita niyang iginuhit ni Jared ang kanyang sandata. Sylvester, mag-iinarte na si Jared. Hindi natin kaya. Hayaan niyang alisin ang Draconic Essence. Walang gumagalaw. Pinigilan ni Sylvester si Sean sa pagmamadali. Mas pinili ni Sylvester na manatili dahil alam niyang malaki ang kailangan para matalo ni Jared ang Ice Dragon. Ako ay, hahayaan na lang ni Jared at Ice Dragon na mapapagod ang sarili nila. Pagkatapos, papasok ako at aanihin ang mga benepisyo. Nang makita ng lalaking nakasut si Jared na naghahanda sa pag-atake sa Ice Dragon, pinaikit niya ang kanyang mga mata at nagsimula umawit ng spell. Habang siya ay umaawit, ang ibabaw ng lawa ay nagsimulang dumagundong muli. Parang ayaw ng lalaking nakasut na kalabanan ni Jared si Ice Dragon. Habang ang tubig ay agresibong bumubulusok, ang mga ulap at ulap ng itim na ambon ay nakitang dumadaloy sa ng lalaki. Nabalisa ang Ice Dragon nang makita nito ang mga ulap ng itim na ambon na papunta sa lalaki sa paraan ng suit. Napakabilis. Ang itim na ambon sa tuktok ng ulo ng lalaki ay nagsimulang mabuo at maging isang napakalaking kamao. Na may pagtapak ng kanyang paa, mabilis siyang sumugod patungo sa Ice Dragon. Ang Ice Dragon ay hindi nagpakita ng anumang kahinaan. Matapos umungol ng maringal ng 2 beses, lumaki ang bibig nito at sumugod patungo rin sa lalaki. Nagkabanggaan ang dalawa at nagkaroon ng matinding away. Lahat ng tao sa dalampasigan, likas na natisod pa atras upang maiwasang mahuli sa gitna ng kaguluhan. Gayunpaman, nanatiling nakaugat si Jared sa lugar na nakakunot ang kanyang mga kilay. Minamaliit ko ang demonic, lakas ng magsasaka. Ang kanyang mag-i-craft ay hindi kapani-paniwala. At naitago niya ito ng mabuti. Sa sandaling iyon, dumating sina Kenneth at Christoph sa eksena kasama ang kanilang mga tauhan. Lahat sila ay namangha, 2/3, sa laban na kanilang nasaksihan. Bang! Isang mahabang putok ang narinig. Si Ice Dragon at ang lalaking nakasut ay nakitang umaatres sa isa't isa. Sa pamamagitan ng ang hitsura nito, ang lalaki ay tiyak na nakakuha ng pinakamasama nito dahil siya ay pinalipad sa himpapawid. Malakas na bumagsak ang lalaki sa lupa. Ang kanyang mukha ay pinatuyo ng lahat ng kulay. At siya ay patuloy na umuubo. Dugo, tulad ng para sa Ice Dragon. Ito ay nagdusa din ng husto. Sa pagkakabangga, bumagsak ito pabalik sa tubig. Unti-unting naging kalmado muli ang ibabaw ng lawa. Nakatingin ang lahat sa lalaking nakasut. Mataimtim. Sylvester, ano ngayon? Ang lalaking iyon ay walang kalaban-laban para sa Ice Dragon. At tila tapos na siya para dito. Ano tayo gagawin ngayon? Nag-alala si Sean nang makita niya kung gaano kalubha ang pagkakasugat ng lalaking nakasut. Wala way he can escape now since Kenneth and Christoph are here. Tiyak na tatapusin nila ang kanyang buhay dahil siya ay isang demonic cultivator. Nanatiling walang imek si Sylvester habang ang mukha nito ay walang katapusan. Hindi niya alam kung gaano kalala ang sugat ng lalaki. Sa
The same time, hindi siya naglakas loob na humakbang pasulong. Bahagyang napangiti si Colin nang makita ang lalaking nakasut sa lupa habang umuubo ng dugo. Kaya ko, sa wakas makaganti ako, dahil pinahiya siya ng lalaking nakasut sa cruise ship kanina. Si Colin. Sasamantalahin ang pagkakataong sipin ang lalaki nang siya ay nakadapa. Ikinaway ni Colin ang kanyang kamay para sumenyas ang kanyang mga nasasakupan na sumunod sa kanya. Pinalibutan nila ang lalaki. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki nang makita niyang si Colin at ang iba pa ay nakalapit sa kanya. Siya, dapat nandito para maghayganti. Bukod, ang mga miyembro ng pamilya Chalves at mga tao mula sa Thunderstorm sect ay nakatingin din sa lalaking nakasut na may layuning pumatay. Kung wala akong gagawin ngayon, walang paraan na makakatakas ako. Haha, hindi ka ba matapang? Ngayong nahulog ka na sa aking mga kamay. Sisiguraduhin kong makakatagpo ka ng mas masahol pa sa kapalaran. Kamatayan. May kasiyahang nakasulat sa buong mukha ni Colin nang titigan niya ang lalaking nakasut. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay masyadong nasugatan sa puntong iyon. Kaya naman, wala siyang magagawa, bukod sa pagtitig kay Colin ng galit na mga mata. Lalong natuwa si Colin nang makitang hindi lumalaban ang lalaki. Tinaas niya ang paa niya at tinapakan ang mukha ng lalaki. Ang ginawa ni Colin ay lubos na ikinagalit ng lalaking nakasut. Hindi ko nakukunin. Isa akong martial arts Grandmaster. Paano ako mapahiya ng isang hamak na Grandmaster na tulad niya? Biglang nakitang may hinahanap ang lalaking nakasut habang pinapatakbo ang mga kamay sa buong katawan. Agad na napaatras si Colin na duwag dahil inakala niyang naghahanap ng armas ang lalaki. Sa isang malapitang pagtingin, hindi napigilan ni Colin na matawa nang makita niya ang lalaking nakasut na humahampas ng isang papat. Manika, anong F***sake? Hindi ka ba medyo matanda para makipaglaro ng mga manika? Panunuya ni Colin. Tumawa rin ng malakas ang mga kampa ni Colin. Hindi pinansin ng lalaking nakasut ang panunuya ni Colin. Kinagat niya ang sariling dila at iniluwa ang isang subo nito. Dugo sa manika. Dahil nasugatan na siya ng husto noon. Mas nanghina ang lalaking nakasut matapos idere iyon. Puno ng dugo. Namutla ang kanyang mukha. At malapit na siyang mawalan ng malay. Matapos maduraan ng isang subo ng dugo. Ang manika ay agad na napalibutan ng ulap ng itim na ambon. Nagbabantang tingin pagkatapos ay lumitaw sa mukha ng manika bago naging isang bata na may dalawang pangil. Sapat na ang eksenang iyon para mapaihi si Colin at ang kanyang mga kasamahan sa kanilang pantalon. Bagamat lahat sila, mga martial artist, hindi pa sila nakakita ng ganyan. Kaya naman, lahat sila ay nagsimulang umatras ng mabilis. Umiatres ka ba? Natigilan sandali si Jared nang makita niya ang nakakatakot na bata. Siya noon, mabilis na nakabawi at sinigawan si Colin. Ang moldite na bata ay lason. Umalis ka dyan. Nang marinig iyon, si Colin at ang iba pa ay nagmamadaling umalis. Gayunpaman, ang isa sa mga nasasakupan ni Colin ay hindi nakalayo sa oras. Isang itim na figure ang nakitang kumikislap sa kabila. Lalaki. Biglang sumulpot ang isinumpang bata sa balikat ng lalaki at ibinaon ang mga pangil nito sa pangil ng lalaki. Katawan. Ang nasasakupan ni Colin ay agad na nagpakawala ng matinding hiyaw. Ang mga pangil ay naglalabas ng negatibong enerhiya sa katawan ng lalaki. Sa isang kisap mata, ang katawan ng lalaki, mula sa pamilya Zer naging itim. Ang kanyang mga mata ay dilat, na nagpapakita ng isang nakakatakot at nakakatakot. Pagpapahayag. Dahan daw ang huminto sa paghinga ang lalaki at matigas na bumagsak sa lupa. Pagkatapos nito, mabilis ang moldita na bata. Inilipat sa susunod na target. Nang makita iyon, natarante sina Colin, Kenneth, at maging si Christoph, si Sylvester, na nagtatago sa dilim. Ay lubos ding natakot, hindi niya naisip ang demonic. Ang cultivator ay magiging napakalakas pa rin. Kahit na malubha ang pinsala. Habang pinag-iisipan niya ito, mas malalim ang takot, at naisip kong mapapatay ko siya bago ako umalis sa isla. Malamang ay patay na ako bago ako. Maaaring saktan siya.
Sa sandaling iyon, tumalon si Jared sa hangin at sumugod patungo sa isinumpang bata. Pumalakpak, sa isang malakas na sipa. Pinalipad ni Jared ang isinumpang bata. Lumapag ang isinumpang bata sa tabi mismo ng lalaking nakasuot. Halos hindi makahinga. Ang isinumpang bata at demonic cultivator ay nalink sa isa't isa. Kaya naman, mas malapit siya sa kamatayan. Nang ipatawag niya ang isinumpang bata sa kabila ng kanyang sarili na mahina. Gayunpaman, tila alam ng lalaking nakasuot na siya ay mamamatay. Ano man, iyon ang dahilan kung bakit siya ipinatawag ang isinumpang bata. Sa kabila ng mga panganib, napuno ng takot ang mukha ni Colin nang tanungin niya si Jared. Ano iyon? Kumunat ang noo ni Jared at nagpaliwanag. Maldito bata yan. Ang bawat demonic cultivator ay may isa. Gayunpaman, ito ay isang bagay na isang martial arts grandmaster lang ang magagawa. Sa paghusga sa kung gaano kalaki ang isinumpang anak ng lalaking iyon. Ako, hulaan na siya ay hindi bababa sa 4th level martial arts grandmaster. Kung hindi siya nasugatan ng Ice Dragon sa first place, I bet wala sa kanila ang makaagaw sa kanya. Dahan daw ang bumangon ang lalaking nakasuot at ibinuko ang kanyang bibig. Ang moldite na bata ay biglang nag-transform into a ulap ng itim na ambon at pumasok sa katawan ng lalaki. Kasabay nito, lumitaw ang isang bagong manika sa lalaki. Mga kamay. Itinago ng lalaking nakasuot ang puppet sa kanyang bulsa at unti-unting umatras. Napatingin siya sa direksyon kung saan nagtatago si Sylvester at ang iba pa. Ito ba ang ibig mong sabihin noong nakipag-alyansa ka sa akin? Tatayo na lang ba kayo at manood? Ang lalaking nakasuot ay nagalit. Nang makita iyon, ginamit ni Jared ang kanyang espiritual na kahulugan at nakita kung saan nagtatago si Sylvester at ang iba pa. Ako, natutok sa lalaking nakasuot kaya hindi ko napansin na may nagtatago na pala. Alam ni Sylvester na hindi na niya kayang itago pa. Kaya humakbang siya kasama ang kanyang mga tauhan. Nakatitig lang kay Sylvester ang lalaking nakasuot. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang pamilyang Cooper ay isang kilalang pamilya. Bakit tayo magtatrabaho? Kasama ang isang demonic cultivator na katulad mo. Tigilan mo na ang paninirang puri sa akin. Si Sylvester ay walang interes na magtrabaho. Kasama na ang lalaking nakasuot mula nang siya ay nasugatan ng husto. Labis na nagalit ang lalaking nakasuot nang marinig ang mga salitang iyon. Mabuti, how dare you call yourself a kilalang pamilya kapag binalikan mo ang iyong mga salita? Kaawa-awa ka.